Yan yung gate ng bahay ni Fernando Po Jr. Yan yung palatandaan na kanya talaga ito. Pero nakakalungkot at hindi na pala ito sa kanya. Kumbaga, finish na mga bay. Update lang tayo mga bay, no? Kung maaalala nyo ang lugar na ito ay dati ko nang na-vlog at sa mga hindi pa nakakaalam, ito po yung lugar na naging sentro ng palatandaan ng mga mamamayan o landmark na sikat o kilala, hindi lang sa mga taga rito kundi maging sa mga taga-probinsya rin ay alam na alam nila ang lugar na ito. Ito kasi ang lugar kung saan lumaki si EPJ o Fernando Po Jr. the King. Dito siya na malagi mula pagkabata hanggang siya nga ay lumaki. Pero sa huli mga bay ay may mga naglalabasan na espekulasyon na hindi na raw si EPJ the King ang may-ari ng lugar na ito. Hindi lang isa ang nagsasabi kundi marami silang napapabalita na sila ang may-ari ng lugar na ito. Kung mapapansin nyo mga bay, no, dito mismo sa parting ito, dito mismo nakalagay yung kanyang arko na EPJ compound. Kaya lang, nawala na nga ito dito mga bay, no. Kaya nagtataka din yung mga taga rito mga bay, no, na alam naman nila na ang lugar na ito ay talagang kay EPJ o Fernando Po Jr. the King. Nitong huli nga ay may lumutang na naman na nagsasabi at nagpapatunay dahil siya raw mismo ay nagtatrabaho sa loob ng compound na ito mga bay, no? Ayon kay JM Murada na nag-comment doon sa nauna kong vlog, ang sabi niya, family tourist na po ang may-ari niyan ngayon. Dito po ako nagtatrabaho ngayon. So, ang ibig sabihin mga bay, no, ay talagang hindi na ito pagmamay-ari ng mga po family at marami ang nagpapatunay na hindi na nga kay EPJ ang lugar na ito. Ang nakakalungkot lang dito mga bay, no, sa pagdaan ng mga araw mula nang nawala si The King ay kasabay din na unti-unting nawawala ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya na dapat sana ay inaalagaan, no? Dahil alam naman natin na si The King ay marami din na naiambag sa ating bansa. Ang nakapagtataka lang dito mga bay, kung talagang hindi na si EPJ ang may-ari ng compound na ito, bakit sa kanya pinangalan ang kalsada na ito? Itong mismong kinatatayuan ko mga bay, no, sa kanya ito ipinangalan. Dati itong Roosevelt Avenue pero ngayon isa na itong Fernando Po Jr. Avenue. Bilang pagkilala na rin sa pagiging national artist nito at tinaguriang Action of Philippine Showbiz na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa pagiging national artist mga bay, no, at pagiging haligi ng entertainment industry na tinagurian pang hari ng pelikulang Pilipino, dito rin sa lugar na ito matatagpuan ang bahay ni EPJ. Pero paanong nangyari na iba na nga ang may-ari nito? Paano ito napunta sa mga kamay ng Torres family? Para sa inyong mga opinion, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video ito. At para manatiling updated sa atin pang mga susunod na upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli ito po si Tito Nobs at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking channel. Pansinin nyo mga bay, no, dito sa mismong harapan ko, yan yung gate ng bahay ni Fernando Po Jr. Yan yung palatandaan na kanya talaga ito. Pero nakakalungkot at hindi na pala ito sa kanya. Kumbaga, finish na mga bay.